Pwede bang mas mababa sa purchase limit ang susunod na mga loan sa GGives? Mga kaibigan, importante po na matandaan natin na para magamit ang inyong mga GGives, kailangan po nating sundin yung minimum purchase to avail, no? Minimum spending limit. Hindi, may tawag sila doon eh. Basta gano'n. Basta tawag sila yung halimbawa nakalagay minimum of 1,000 to avail, 'di ba? Minimum 1,000 spending limit, parang ganon. Kahit na 18,000 ang iyong available to spend, may nakalagay diyan sa baba na to avail dapat minimum of 1,000 ang iyong purchase limit. So ang tanong mga kaibigan, ano ba yung minimum spending na yan to avail, 'di ba? Yan po ay nilalagay po ni GGives para magamit ninyo yung GGives. Halimbawa, nakalagay minimum of 1,000. Ibig sabihin, para magamit ninyo ang inyong GGives, dapat yung bibilin po ninyong item ay hindi po bababa sa 1,000. Kung minimum of 4,000 naman, mga kaibigan, 4,000. Dapat yung bibilin ninyong commodity product ay dapat mas mataas po sa 4,000. Pwede bang sagarin? Halimbawa, 18,000 yon yung available to spend. Kaya lang 4,000 lang daw yung 4,000 lang yung minimum anong tawag doon? Minimum purchase to avail. Pwede mo sagarin, kaya nga 4,000. Ibig sabihin, wag bababa sa 4,000 yung i-avail mo. Kung 18,000 ang i-avail mo, much better po iyon. Ibig sabihin, pwede mong isagad, no? Akala kasi nung iba common nakalagay minimum 4,000 limit. 4,000 lang talaga yung i-avail nila, no? So mga kaibigan, mas maganda isagad po ninyo. Meron naman akong case na ang kanyang available to spend ay 990. Kaya lang upon check out po mga kaibigan, mga kaibigan, minimum to spend pala dapat 1,000. So in short, hindi niya magagamit yung 990 niya na available to spend dahil hindi niya nami-meet yung minimum requirement na 1,000, na dapat yung bibilin mong item ay hindi bababa sa 1,000. 990 nga lang yung available niya. So sa makatwid, hindi mo pwedeng gamitin. Pataasin mo muna yung available to spend. Kanina may nakausap po tayo, ladies and gentlemen. Ang sabi niya sa atin, kapag may limited time offer ka daw sa iyong GGives dashboard, ibig sabihin kapag ka nag-close ka ng isa sa iyong mga account, for example, yung tig to 2,000, isa na lang ang kulang mo. Pag binayaran mo daw yon, yung binayad mo doon, yung total nun, no, na principal na ginamit mo sa GGives, yun daw po ay madadagdag sa iyong available to spend. Sabi kong ganyan, hindi ba po, hindi naman guarantee yon na kapag ka nag-close ka ng isang account sa GGives mo, madadagdag yun sa available to spend. Sabi naman niya, basta daw may limited time offer sa iyong GGives dashboard, pwedeng madagdag yung mga kino-close mong account o yung mga fully paid mong account at madadagdag yan sa available to spend. How true? Diba? Medyo nalito ba kayo mga kaibigan? O i-check po ninyo ang inyong mga GGives, baka kayo po eligible na at kailangan ninyo ng pera. Pwede po kayo magpa-cash convert kay DJ Chico, ladies and gentlemen. Magpa-cash convert na po kayo. Tutulungan ko po kayo. Meron pong direct link dyan sa baba. Kung nais ninyo magpatulong sa akin paano i-convert to cash ang inyong mga eligibility sa GGives. Halimbawa, 3,000, 5,000, 10,000, even 100,000. Pwede po natin yung i-convert at gawin nating cash. Diba? Nang hindi po kayo basta gano'n. Basta kung gusto niyo magpatulong, just comment down below. Hindi, wag kayong mag-comment down below. I-click niyo po yung link, direct link kay DJ Chico para ako po yung ma-message niyo mismo at hindi po kayo ma-scam. Okay po ba yun? Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless po.